Nangunguna ngayon sa race ng Finals MVP ang Celtics guard na si Jrue Holiday. Ibang klase nga naman kasi ang kanyang performance ngayong Finals. So abante na nga ang Celtics ng 2-0 kontra sa Mavericks, pero ang Game 3 ay sa Dallas na gagawin. May chance na nga itong Mavs makabawi. Pero ang Celtics naman may pagkakataon na rin silang umabante ng 3-0 sa Mavs. Nangunguna nga sa race ng Finals MVP ang Celtics guard na si Jrue Holiday. Pumapangalawa lang sa kanya ang Dallas superstar na si Luka Doncic. Siya nga lang ang Mavs player na nandito. Yung tatlo pang susunod sa kanya, puro mga Celtics players na. Pangatlo si Jaylen Brown, pang-apat si Jason Tatum, at pang-lima si Kristaps Porzingis. At kung mapapansin nga natin, wala si Kyrie Irving. Wala ngang duda na si Jrue Holiday talaga ang mas may edge ngayon sa race ng Finals MVP. Nung Game 2 nagtala siya ng double-double, 26 points at 11 rebounds. Netong Finals, nag-average naman si Jrue Holiday ng 19 points, 10 rebounds, 1 steal at 4 assists. Matindi nga talaga ang kanyang ipinapakita kung magbe-base pa lang tayo sa stats. Pero marami pa siyang ginagawa na hindi natin nakikita sa box score. Ang kanyang mga hustle plays at energy sa loob ng court ay unmatchable. In-outplayed nga niya si Kyrie Irving bilang primary defender ni Uncle Drew. Nalimitahan nga niya ito. Ayan, kung makikita nga natin sa kanilang stats side by side, nag-average lamang si Kyrie Irving ng 14 points, 2.5 rebounds at may 4 assists. Napakaganda talaga ng depensa ng Celtics dito kay Kyrie Irving. Hindi lang naman si Jrue Holiday ang rason bakit nalimitahan ng ganyan si Kyrie. Halos lahat sa kanila ay all out talaga sa pagga-guard dito kay Uncle Drew. Yes, maganda ang nilaro ni Luka Doncic ng Games 1 and 2, pero kung malilimitahan naman ang kanyang partner, mahihirapan talaga ang Mavs manalo. Must win or parang do or die na para sa Mavs ang Game 3 dahil sa history nga ng NBA, wala pang nakakabalik down 0-3. Kailangan na kailangan ni Luka ng tulong, hindi lang sa kanyang partner na si Kyrie, pati rin sa mga role players ng Mavs. May bad news nga sa Celtics dahil ang kanilang big man na si Kristaps Porzingis ay questionable sa Game 3. Ayon nga sa mga balita, nagsuffer daw itong si Porzingis ng isang rare leg injury nung third quarter ng Game 2. Posible na mawala na naman nga siya nitong finals dahil hindi basta-basta ang kanyang injury na natamo. Kung makikita nga natin nung Game 3, parang iika-ika na si Kristaps habang naglalaro. Well, heading in sa finals, hindi pa talaga 100% itong si Kristaps. Pero isa siya sa mga rason bakit abanting-abante ang Celtics ngayong finals. Sayang talaga dahil maganda pa naman ang kanyang nilalaro. Ang mga injuries na ganito pwedeng makaapekto o makapagbago sa tinatakbo ng series. So sino sa tingin niyong mananalo sa Game 3? Ang Celtics pa rin ba o makakaisa na ang Mavericks?